So with that in our hearts and our heads, let's all pray our favorite prayer at the feast. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Together, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's Word, so I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessing the world. In Jesus' name, amen, amen. Let's honor God's Word, everybody. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Colossians 3:23, it says, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Ano bang ginagawa niyong trabaho ngayon? Sige nga, ikaw, anong trabaho mo, bro? Ikaw? Walang trabaho, very good. Di ba? Kahit wala, ikaw pa talaga una kong tinanong. Dito tayo sa may mga day. Pero baka naman, di ba, planting season mo ngayon, bro. Fist bump tayo, brother. Di ba? Sabi ng t-shirt mo, good day ahead. Amen? Niniwala ka doon, bro? Dito tayo sa may mga trabaho. Hindi, pero lang, bro. Anong work na niya? Engineer. Ikaw, bro. Real estate agent, ma'am. Real estate, parang ganun din po. Parang ganun lang. Ikaw po, real estate din. Ana. Financial advisor. Engineer din. Pakitingnan ng katabi. Tingnan mo lang, huwag mo kausapin. I mean, yan, taong yan, may trabaho yan. So whatever they do, makakatrabaho ka, bro, this year. Amen? Apply ka lang. Hindi ka ba natin nag-a-apply eh. Nako, may nakaspot na sa'yo dito. Yari ka mamaya. Open-minded ka ba? Basta open-minded ka, ha? BPO agent, financial planner, ano ba bang ginagawa? Banker, may mga taga-BPI, BDO, East-West dito. May mga suppliers tayo. May nanay ko. Ano trabaho nanay ko? Diba? Retired. Ganun talaga. Intercessor, kita mo? Ang sumasagot sa kanya, yung kaibigan niya, hindi man lang yung nanay ko. May cheerleader yung nanay ko sa likod. But whatever you do, sana, this year, sumakses ka. May nagsabi sa akin, Brother John, ano lang yan, step by the step. Anong step by the step? Because the Lord is telling us tonight, make your work your worship. Build my house, build my kingdom, whatever you do. Amen? Put your hands over your heart. And allow the Lord to bless you, to bless your work. Resign ka na eh. Pero allow the Lord to just allow, before you resign, or before you think of, a greener pasture somewhere, or before you complain about your work, can you just be grateful because you have? And then maybe some of you are in the state of looking for work. Be grateful in that state. Because when you have work already, you'll be used by God even more. So Father, we offer to you everything tonight. Bless us in Jesus' name. Amen? Amen. Let's give the Lord a big hand, everybody. Thank you, Lord. All right. Please be seated. Ayan. Thank you again to our teams. Maraming salamat po. For those who are here for the first time, my name is Jan, and welcome to Feast Makati in Salcedo. So maraming po tayong mga feasts around the world. So this is one of them, Feast Makati. Tapos sa Makati may isa pa, may Salcedo. So for those who are watching online, again, my invitation is for you to please like this page, share to your friends, share it to the messenger group. It would be a great blessing as well. And
I'm saying it always at the start because some of you might log off later on. If this feast, log off later on, but if this feast is blessing you again, my honest invitation, my humble invitation is just to support this ministry by giving. So ito po ang ating mga bank accounts. May BDO, may Union Bank po tayo. And when you give to these accounts, always remember that this goes to the central of Feast Makati. So for us to know if you're depositing it to Feast Salcedo, just put a 2 sa sudo. For example, if you're gonna give 100 or 1,000, just make it 1,002. Para pag generate namin report, that 2 will go to Feast Salcedo. And again, we have a GCash account and we have a Maya account as well. So, maraming. Take a screenshot of this one. Tapos, kung may extra ka, kung ready ka na magbigay, ayan, go. Alright. Thank you for being here. Alam ko malakas ang ulan at ang lakas talaga ng ulan lately, the past few days. So, congratulations. Palakpakan niyang bawat isa. Maraming salamat. I want to thank my dear brother, Eugene. Blessed ba kayo kay brother Eugene? Diba? Kasing laki ko lang siya. And he's here right now. Nakasama. Mamaya may special participation pa rin yan. Si brother Eugene. Kasama ko pa rin siya. And then, kasi nabitin ako sa kanya last week. Sabi ko sa kanya, pwede ka bang bumalik? Kasi nabitin ako sa'yo. So brother Eugene will be here later with me. But thank you. May builders outing lang po kami last week. So, at alam niyo na kung sinong hindi kasama sa builders outing. Si Eugene. Nandito siya last week. So I will ask him, ba't na schedule mo, Eugene? Di ka pwede. Buti na lang di ka pwede. Alright? So, talk number 2 is my work is my worship. Pakisabi nga, my work is my worship. Talaga ba? Sige nga. Parang ang hina nung my work. Survey. Bago ako magsimula ng talk. Survey. Sino dito nagtatrabaho sa trabaho mo? Dahil nararamdaman mo talagang you're in the right purpose. Wow, kita mo talagang. Yung iba parang, inisip muna. Question next. Sino dito nasa trabaho niya kasi kailangan niya ng pera? Come on. Di ba? Parang mas yung dalawa kamay. Diba? Siyang man nagsabi ng purpose, very good. At sana hindi kayo nagsisinungaling. At sana ma-find niyo yung purpose talaga. But I also know that a lot of you are working because you need money! Kailangan natin ng money! Diba? That's why I want you to be comfortable with money. And the Lord is asking, if you're gonna read the Bible, it's all up, marami dyan, hindi ko na po na-research kung ilan, pero marami dyan about businesses, about handling money, about handling financial blessings, about handling blessings, because blessings will arrive. Pero anong ginagawa mo once na mayroon kang blessing? Sino dito at one point of your life, nag-pray, Lord, 20,000 pesos lang, kahit 20,000 pesos a month lang. Lord, masaya yung buhay ko. Pag 20,000 pesos a month. And then, boom! One day, 20,000 hit. Woo! Nung 20,000 na yung sweldo mo, anong pinagpe-pray mo? Lord! 40 lang, Lord. 40. Promise. Masaya na, Lord. Masaya na ako ng 40. Magbabago ko ng buhay. Alam mo, you hit 40. One day. Tapos 40,000. Nung 40,000 na yung sweldo mo. Lord. 80 naman, Lord. 80, Lord. Hindi man lang nag-60, in-80 mo na kaagad. Lord, kahit 100,000. Alam nyo, I've heard of people earning 100,000, earning 200,000, even 500,000. Pero parang napakalungkot pa rin nila. Hindi ako, brother. No. Promise. We work, yes. I hope that you're happy. But, you're Makati. You can be honest with me. You work, daming bills, bro. Diba? Ang dami na ipabayaran. Kailangan ng pera. Alam mo po, ang anak ko, 4. So far. 4. 4 na lang yan. 4.
4 boys. Just this week, last week, si Julio kahapon, I've enrolled 4 boys in school. Even the 2 years old. Mamaya sabihin ko saan. So, 4 boys. May isa ako asawa, tapos may 4 na, buti na lang, malinaw yan ha. Isang asawa, 4 na boys. Like, I have so many boys. So, may 4 ako, magulo dito yan. Tapos, 4 na yan, 4 din pinapakain mo dyan. Ang lalakas kumain itong mga to. 4 na grocery din ito. 4 na, kung maka-iPad at kuryente sa bahay, kala mo tuloy-tuloy lang. Minsan naiiwan yung faucet ng ay grabe. Kala nila laruan yung faucet. Overflow. Like, I have 2 yayas. Like, I cannot handle, I need 2 yayas. Mas dami ko rin bayarin. Alam mo, na-realize ko, kailangan ko magtrabaho. Bawal tamad. Pakitignan ulit ang katabi mo, kailangan niya ng pera, di ba? Yung iba sobrang kailangan talaga, grabe. Ang daming utang niyan eh. Kailangan bayaran yung utang. Mateo, my turning 16 years old, he's grade 11 now. Javi, he's in grade 2. Julio, he's in kinder. Next. Ito, kakapicture lang kahapon itong dalawang to. Kita nyo, di ba? So, 2 of them are studying in Don Bosco now. Di ba? Naipasok ng kinder. Pinatirapan ko lang po yung mga student ID nila. So, Michael Agustin Javier is Javi, and Julio Manolo, Rafael. Di ba? Kita mo yung sabi kayo, Julio, smile. Nawawala yung mga mata. But of course, yung pinakahuli, yung huling edition, yung 2 years old, next slide. Di ba? First day in school, binigyan pa siya ng ganyan. Si Chippy, si Joseph. Sa University of Vico Soto. Nandun kami San Antonio, Pasig kami. Walang bayad yan. Daycare lang po yan. Laro-laro lang siya dyan with other kids. Di ba? So, saan si Julio? Julio, where are you, Julio? Naglalaro yata. Sige, mamaya. Pagka pwede si Julio. Kasi mas magaling magtagalog si Julio. Grabe, ang galing magtagalog. Alam niya ang mga Tagalog ng colors. O, di ba? Ako alam niya, blue, blue? Wow, bughaw. Violet. Ang galing, lilac. Galing ka rin sa Vico Soto, no? Galing mo eh. Lilac. Lilac. So, I need money. Bakit ang mahal ng mga school? Mura na sa Don Bosco Mandaluyong. Pero, imagine mo lang talagang walang pera pero kailangan nila mag-school. Palagay, alam mo minsan, kasi ibang school, hindi mo alam kung school talaga. May nakita ako sa Facebook, di ba? Tingnan niyo to. Pwede ko sila ipasok dyan. Sabi ko, hala? Maniac. Basta, yan ang basa ko, maniac. Maniac. Di ba? Tapos tignan niyo to. Next slide. Lasang Elementary. Sabi ko, totoo ba to? Taga dito ba kayo? Lasang Elementary School. Ano Lasang Elementary School? Next slide. Tignan natin. College. Salcedo 1 pa district. Sa kaya itong Salcedo 1 district na to? Yan, no? DepEd mo, legit naman. Pero nalilito siya, may identity crisis siya kung college or elementary school ba siya. Pero at least din siya. Next slide. Tingnan natin. So ano ka? Kung hindi ka elementary school, ano siya? Sorry, marami pa po to. Next slide. Feeling ko marami sa inyo Inuman Elementary School, Sitio Inuman, Barangay Inarawan, Antipolo City. Totoo ba to? Mga taga-Antiperon? Legit? Grabe. Ang tindi. Kailangan ng pera. Pakisabi nga pera. Pakisabi money. Kaya some of us are full-pledged cardholder, official member of TGIF. Alam niyo yung TGIF? Sino excited pag TGIF? Yan, sige. Thank God it's payday. Yan.
So we'll start with practicality first, and then we're gonna go to God's Word. Number 1 is this. There are 3 financial levels. Ilan? Pakitingnan, nasaan ka ngayon? Not enough? Enough? More than enough. Diba? Alam niyo dati po, to be honest with you, in my former community, ang turo sa amin, dapat hanggang 1 or 2 ka lang. Yan lang. Dapat pag nagdadasal ka, you just have enough. Kasi pag may more than enough ka na, 2 things happen to you daw when you have more than enough. Number 1, you become greedy. At number 2, pag you have more than enough, you have lack of faith in the Lord. Hindi ka na masyadong magtitiwala sa Diyos dahil you have more than enough. And then I met Brother Bo. Brother Bo, sabi niya sa amin, serve at the ministry, but earn money outside the ministry. Magtrabaho kayo sa labas. Kailangan nyo magtrabaho, kailangan nyo mag-earn ng money. Kasi, hindi tayo pare. May mga pamilya tayo. Kailangan nyo kumita sa labas. Ay, kita kami sa labas. So my prayer, and I hope that your prayer as well, that you will reach more than enough. Amen? Pwede ba mag-prophesy ka sa mga kaibigan mo at pakisabi sa kanila, yayaman tayo. Ayaw mo? Next. Yayaman tayo. Amen? How do we do this? Next. Kasama talaga ako. If you make your work your worship, you will rise to level 3 naturally. May bless naman talaga kayo ni Lord eh. Pero there are 3 truths about financial blessings. There are 3 truths. Number 1 is this. Money is not good or bad. Money is what we make out of it. Is either it's good or bad. Kaya may 1,000 ka ba? Okay nga. Alam niyo, pag kailangan ko ng pera, wala ko ibang nilalapitan na legit, na meron kagad ngayon. Nabibilisan niya, buo. Buo 1,000, meron ka. Sorry, hindi ko, wala. Sino may 1,000? Parang may babalik ko. Ha? Yan, lapit ka na lang, ako bumaba eh. Tapos pera ng love offering envelope, brother. Yan. Yeah. Babalik ko sa'yo. Wala mo na to. Magic. Mawawala bigla. Money is not good or bad. We make it good or bad. Amen? So for example, this 1,000 pesos, is this good or bad? Parang hindi kayo sure. Ulitin natin yung sinabi ko. Money is not good or bad. We make it good or bad. So, 1,000 pesos is in front of you right now. Is this good or bad? It's good. Amen? It's good, most especially when you have this, alam nyo, try nyo minsan, yung may ganito ka, tapos may yung nasubukan nyo na ba to? Ang sarap kaya ng feeling na to. Yeah. Good. Why? Because this, when you put it here, a lot of people get blessed. Pati ikaw. Dati, paiyak-iyak ka. Ngayon, hindi na masyado. Dati, wala kang benta. Ngayon, kahit papano, meron na. Nabibless ka. Parang you're becoming more grateful. Tapos naiintindihan mo, grabe, nakakatulong itong ina-attendan ko every Tuesday. Tapos paano sila nag-ooperate? Libre lang. Wala naman akong fee. Pagpasok ko doon kanina. Marami po nagtatanong sa online, is it for free? Tapos sabi ko sa kanila, no, Christ died for you. No, hindi ko sinabi yun. It was paid for a price. And the price was God's life. Hindi ko sinabi yan. Yes, it's for free. Pasok ka lang doon. This is good.
But also, when 1,000 pesos is not here, or maybe more, and it's put here. Now, di ko sinasabing bad, ha? Sinasabi ko lang very bad, okay? Kasi biglang hindi na si Lord. Pero pwede mo ilagay dyan. I've heard a documentary, casinos here in the Philippines. Ba't ang daming casino? Diba? Kasi may mga foreigners tayong pupunta, tapos magkakasino sila, tapos magwawalda sila ng pera doon, tapos may taxes, kaya grabe ang gawa ng mga casino. Then there was an interview of a casino owner. He looked at his casino. Alam niyo ba, hindi foreigners ang laman ng casino. Locals tayo. Filipinos are inside the casino. Kasi talagang waldas. May maraming nakaganon lang. Talagang may dextrose na. No joke, ha? Or, if 1,000 pesos is put here. Kita mo, ha? Anong jackpot na ba ngayon? It is not the coin that is cursed. It's the craving. Hindi cursed to. Yung cravings natin. Money does not define morality. Our choices do. Default naman kasi ito. Sinabi sa'yo, wag mo nang ilagay dyan. Mas lalo pag sinabi sa inyo, ibigay mo yung 1,000 mo, ha? Next week, 5,000 na yan. Talaga? Scam yun. Pag may nag-offer sa inyong ganon, takbo. Ang masaya kasi, first week, 5,000! Hala! Effective to! Kung 5,000 lagay mo, next week, magkano na yan? 20,000. Ayan, wala na. Money does not buy or does not define morality. Our choices do. And every time I ask a love offering here in Feast Salcedo, every time you put it here, do you pray before you put money here? Bago kayo maglagay ng pera dito, sana nagpa-pray kayo, ha? Sana hindi kayo dun pala nag-iisip mamaya, magkano kaya lalagay ko? Sana bago ka palang pumunta dito, nag-decide ka na. It's blessing a lot of people online. Amen? Bakit malakas po ang loob ko mag-feast sa Central Business District of Makati? Naks. Alam niyo ba yan? Bakit? Kaya yan. Alam niyo pag-kausap niyo ako, pwede ba mag-build the feast dito? Alam mo sabi ko, kaya yan. Because I know if I inform you and I taught you the right way, kaya to. Imaginin mo, palagay niyo ilan tayo dito ngayon. Paki-assess. 200. Naks. Ang expectation ko, pag 200 ang attendees, sana man lang. Sana. May 200,000 tayo tonight. You know, expectation. So far, we are at 30,000. Kaya ko yan. Maangat natin yan, di ba? To 200. Parang nalungkot kayo bigla. 30,000 ang weekly offering natin, at least on-site. Pero, pag naturuan kayo, sige nga. Tapos, hindi lang yun. What if, someday, the Lord will tell us, can Salcedo open a feast on a Sunday? Kumari lang. Can Salcedo open a feast? Ibig sabihin kahit saan, but you will sponsor that feast. Kaya ba? Kaya. Hingi ako na isa pang 1,000. Kaya yun. Tapos imagine ko, may magbe-break na mag-asawa, tapos na-save ng feast, worth it yun. Tapos, yung may mga anak sila, katulad ng mga anak ko, na ginajudge sa mga mother butler sa ibang mga simbahan, dalang iingay. Alam mo, nakatingin sa ng mother butler sa'yo. Yung ako gano'n kasi gugulo ng mga anak mo, ginitignan ko rin siya. Bakit?
Ang ingay ng mga anak mo, kukunin ka na ni Lord. Diba? Sungit niya. Hindi ka, mainis ka pa. So may mga ganun. Pero if I build a community that the kids are safe, where they can go to Mass, and then they will not be judged, and then families will be reunited, and then feasters from Salcedo cannot, before they can attend on a Tuesday night but because of work, because of they got married, they have children already, or any circumstances, they cannot attend Tuesday anymore. There's a Sunday for them, and their lives will be blessed. And then, if I ask for 1,000, and if I've been criticized because I'm asking, will the criticism be worth it? The answer is a big yes. Wealth in the hands of the wise builds. Wealth in the hands of the greedy corrupts. That's why my prayer is that the Lord will bless your work. Wala ko po akong pinagpipray na ibang ma-promote. Kayo lang. Seryoso yun. Ibang feast, di ko pinagpipray yun. Kayo lang. May builder sila doon eh. Yung builder mag-pray doon. Diba? Kayo sa Lord, ma-promote naman itong mga to, Lord. Sana naman umangat yung giving nila from 100 to 200 to 500 to 1,000 to 10%. O hindi pa kaya 10% ng earning nila, Lord. Sana Lord, ma-bless po talaga sila na hindi nila marirealize, nakapagbigay pala ako ng 100,000. Di ba saya nun? And then, eto na. And then you're gonna realize, wow, money is not the problem. My faith is. Kaya please, pinagdadasal ko, sabihin mo ulit sa katabi mo, yayaman ka rin. Go. Iba sa inyo, mayaman naman talaga. So number 2 is this. When you plant consistently, you will harvest eventually. So what will you plant? Ano kailangan mo i-plant? Ibalik ko na sa ito baka. Tapos na analogy ko sa 1,000. Salamat po. Thank you. Palakpakan naman natin. Nagpahiro ng 1,000. Kitang-kita nyo, binalik ko, ha? Binalik ko. Pagtingin mo, tama, walang 1,000 yan. Surprise! Nandiyan yan. What will you plant? Seeds of love. Sige lang. Seeds of love. Ang ganda ng analogy ni Brother Eugene last week eh. Sabi niya, time travel, di ba? Time travel, the time na in-interview kayo. Naalala niyo ba yung first interview niyo with HR? Naalala niyo ba yun? Ikaw, kailan yung first interview mo? Gano'ng katagal na yun? 10 years ago, naalala mo yun? Yung totoy na totoy ka? Parang, sabihin ko. Tapos nakahanda, call center yung pinag-a-applyan ko, nakahanda yung, I'm okay. My name is Jan Silan, and I'm a graduate of Mapua. I am willing to work long hours. I was so focused on my answers, and then the HR interviewer looked at me in that room. Ito yung sabi niya, I was 19 years old. I'm 39 now. So that past 3 years ago, I can still remember that day. Tama ba math ko? 19 ako noon, 39 ako ngayon. Tama mat ko. So, tinignan ako. I'm not sure if you know this guy. His name is Marson. Marson looked at me. Sabi niya, so, what are you thinking right now? Imagine mo, 19 years old po. Mag-graduate of Mapua. He was testing, how will I communicate? Call center yung pinapasukan ko eh. At marunong ako kahit mamalang, what are you thinking right now? Yeah. What are your initial thoughts right now? That was the first question in my interview. Hindi ko makalimutan. Traumatic eh. You know what I said? Saka na.
Kasi offending na ngayon, alam mo yung sensitive na yung mga tao ngayon kasi. Dati hindi pa eh. His presence was just so overwhelming. And I asked him, do you like me? I mean, do you like me for the job? I mean, yun talaga yung gusto kong sabihin. But my question was, do you like me? That was my first sorry po talaga. I mean, and then he looked, parang nagulat siya. Ginulat niya ako, hindi ginulat ko rin siya. Do you like me for, I mean, my thinking was for the role na available. Pero parang maling-mali yung labas. Parang, so. Anyway, so hindi naman naging kami. Never naman nangyari yun. Pero alam mo yun, that point, I just worked my heart out as a call center agent. I just worked every day, tried to communicate, and I got promoted, transferred to software engineering, then became a senior software engineer, and then became I was asked by Brother Bo to lead a feast here in Makati, which is Salcedo. He just gave my best. And then when you give your best, ano yung point number 2 nga? Sige, balik mo. When you plant consistently, you harvest eventually. I just have a warning. Hindi po lahat ng seeds na plinant mo, mag-harvest ka. Lord, nagplant ako. Sa mga sales dito, alam na alam niyo yan. Pag may 10 kang kinausap, ilan bibili? Wala. Anong isa? Dapat 20 kinausap mo para may isang bumili. Ganun talaga eh. Pero, worth it ba? Ay nako, worth it yan. Sige lang. Tanim ka lang. Pakisabi sa katabi, magtanim ka lang. This is so hard to preach, but so easy to preach, hard to apply. But keep planting. Pakisabi sa mga katabi, keep planting. Why? Because sometimes, parang you're not just building your competence, you're building also your character. Na habang wala pa yung blessing, sino bang nagiging ikaw? And then, my dear friends, your real boss will reward you. Sino dito yung may kakilala na sobrang tagal niya sa kumpanya, tapos hindi siya na-promote, hindi siya na-appreciate, tapos na nagkaroon ng opportunity, sobrang siyang appreciated. Nangyayari din sa inyo yun eh. Yung may mga kakilala ko, sobrang grabe yung planting season nila. Pero talagang hindi sila na-appreciate ng kumpanya. May nakakita ng talent nila. Ha? Si Lord, sa ibang kumpanya. Di ba? May makakita niyan. Third truth. God wants to enlarge your purpose of your work. Galatians 6:9, it says, let us not grow weary of doing good. Second, let's read it together. 1, 2, 3, go. And let us not grow weary of doing good, for in due season you will reap. If we do not give up, so then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those the household of faith. When you have the opportunity to do good, ano daw? Do good. More opportunity magbigay sa pamilya, anong gagawin? Magbigay. But not only, may makilala ka, nag-earn ka for your family, I really pray. Pero alam mo, minsan, pag sobra-sobra din yung blessing the Lord, alam mo na parang dapat tumabless din ng iba. Hindi yan, sobra ako sige nga, mag-LV ako. Hindi, yung sobra ka, baka naman may kakilala ka na kailangan din ang blessings mo. I remember, ito sa atin lang ito tsaka sa 1 million na nakikinig online. In iAcademy before, we can serve you all kinds of food there. I'm not sure if you remember iAcademy days, for those that are here. Lahat ng miski anong pagkain pwede doon.
Ang dami yun, grabe yun. Talagang may pandesal, may taho. Ano ba may mga nandun? Naalala ninyo? Kutsinta, may mga puto. Sa piyesta talaga sa labas. Sobra. Ngayon kasi, fish cracker. Diba? Tapos minsan, may pakape, unlimited. Pero of course, we're here in Makati Sports. We are bound by the rules of the sports club, which is okay din naman. Natatawa lang ako kasi during that time, ang daming pandesal na nakahain. And then there was that person is not attending anymore. I'm looking for this person actually. Share? There's this person na always, ang aga-aga niya sa feast. Tapos paglapag ng mga pandesal, nakatago. Tapos hindi siya makikita. Hindi ko alam, baka may eco bag siya sa loob. Hindi ko rin talaga alam. Kasi nawawala talaga. Tapos, okay na. Tapos ako naman, nasaan na yung pandesal? Nasaan na? Tapos, grabe naman yung mga nauna dito. Lalakas yung kumain. Nag-judge ko yung mga nauna. Yung pala may isa lang na may eco bag, tapos aalis na siya. Sabi ko, Tapos si Charlie, chismoso si Charlie, isa nating staff dito. Sabi niya, Sir John, may kumukuha. Tapos sabi ko, ano sabi mo? Wala, tinitignan ko lang siya. Sabi ko sa kanya, okay, ito gawin natin. Alam mo si Charlie, bait-bait. Sino ba ikaw ba si Charlie? Laki mo na, Charlie. Asan ba si Charlie? Totoong Charlie ko. Ano sa labas, nag-aayos ng gamit. Alam mo sabi sa akin ni Charlie? Sir, first sa kanya nang galing to hindi sa akin. Sir, pwede ba bigyan na lang natin siya ng isa, tapos sa kanya na yung isang yun? Budget mo Siya bibili, pero binabudgetan ko siya. So every time bibili siya ng pandesal, he would buy I think 50 pesos or 100 pesos worth. Then every time, makikita niya yung tao, bibigay niya. Muntik na may love kay Charlie actually. Yung alam mo yung gano'n, yung hindi mo siya kinonfront, tapos ikaw magnanakaw. Hindi. Siya nakaisip Sir, bilan natin ng isang gano'n. Hingi ako kay Sir Kim ng pera. Sabi ko, di ko gastos, si Kim gagastos, why not? Alam mo yung gano'n, yung parang we are just here to look for each other. Sige lang. Hindi to permission para kunin mo lahat ng pandesal. Pero hindi mo kailangan mag-hoard. Bibigyan ka namin. Yun yung message ko sa kanya. Ay naku, attend siya ng feast until pandemic happened, I never saw her again. But that is the community we have. Kaya pakitingnan ng mga katabi, mukhang generous ba yung mga yan? So pakisalamatan yung mga yan. Sabihin sa thank you for being generous. Sige lang, go. Naku. Thank you for being generous. So my hope and my prayer is that you earn as much as you can so that you can give as much as you can. Now, I'll share with you, my dear friend, si Eugene. Si Brother Eugene, bitin ako sa talk niya last week kasi ang daming pwedeng matutunan sa kanya. Can I just welcome my dear friend again, Brother Eugene, here on stage. Please, napapasok na si Raymond sa... Pagkatapos ng tinapay, saka mo ko tinawag. Oo. Ikaw yung nag-hoard ba? Hindi. Wala naman laman. Brother Eugene, sige, bago tayo magsimula, salamat ulit pwede sa Okay, upo ka lang dyan. Senior officer po siya sa kanyang kumpanya. Very, very well respected po itong feast builder na ito. At feast builder po siya ng Imus for how many years now? 3 years. Tama tapos, ba, Mami? Makakalimot din ako sa date. 3 years. Tapos okay na yun? Ang kanyang misis na si Emily ay nandun.
But before that, how many attendees ang Feast Imus? Right now, nung wala ako, 400 plus sila eh. Nung wala ka. Hindi ko na alam pag bumalik ulit ako ng Sunday. 400. Grabe, so mga doble namin. So grabe, talaga napakarami. Ang dami pong nabibless because of Eugene. He's a senior officer also of his company. I just wanna know, bro, can you just explain, sige nga, can we show lang one photo? Sige, nasan ba yan? Nalalabas na ngayon. In 5, 4. Ngayon yung picture natin. Sa feast ko lang po yan ginagawa. This is my first picture with Hindi yan a ang first senior picture officer natin. of a company. 400 people. Hindi! Christmas party po namin niya. Kita nyo? Appear tayo, brother. Appear tayo. Si Eugene po yan, okay? Ako po yan. Pagka binihisan niyo po siya, tuwing Christmas party po yan, gawin mo every year. Ganyan. Wala ka nun last year eh. Anong ginawa mo? Barbie. Ba't mahilig ka sa mga ganun? Hindi, Ken. Ken naman ako nun last year. Ken. Sige na nga. Brother Eugene. Sige, may mga 10 minutes tayo just to process this. Gusto ko lang po ilapat sa inyo yung talk. Ano ba yung una mong work bago ka naging senior officer? Ang una ko pong work is ito rin. Ano? 24 years, ito po yung trabaho ko. So, nag-start po ako as a simple rank and file. Mataas lang ng konti sa janitor. Kasi yung mga janitor sa amin, mga 5'7 lang yung height eh. 5'8 ako. So, mataas lang ako ng konti sa kanila. So, parang ganun po. Ito yung hinahanap ko last week, actually online. Yung ganitong biro niya. Hindi siya nagbibiro last week, diba? Napaka-stress niya. Sabi kasi sa akin, 40 minutes lang. Kung makinig sa mga yan, okay lang yan. So, sabi mo, mas mataas ka lang ng konti sa janitor. Ano yun? Categorically, machine operator. Machine operator. Yes, that's what we called in our company. Ano yung operate mo? Actually, a lot. Actually, technically, facilities. Specifically, aircon, water, HVAC, water supply, electricity. So may mga machines dyan, kami yung nag-operate na. And then, yun ang trabaho ko. how many hours in a day? 12 hours. 12 hours Kailangan a day. mag-OT. Kailangan mag-OT? Yes, importante yung OT during that time. Kasi yun yung bubuhay sa'yo. Yung OT lang bumubuhay sa'yo. Dapat. Galing. Kasi mas malaking bayad dun eh. Tama po ba? Di ba? Mas malaking bayad ng OT. Parang hindi ko na-experience yung gano'n. Parang Hindi. forced OT kami. Maganda na kasi napasukan mo, bro eh. Kailan ka ba nag-work? 1960? Hindi, 2001. 2001. Magkano sweldo mo nung nag-start ka? 2005, 12. 12? 412 a day ako nun. Kaya kailangan mo mag-OT. Nag-compute ulit ako. Ilang per 412 pesos. a day. Yeah, a day. Tapos mag-OT ka, so siguro mga OT mo doon naabot ng 200 plus. 30. So mga 12 din tayo. Pares lang pala tayo. Pero hindi ako nag-OT. Pero pares lang tayo ng sweldo. So kailangan mo siyagain yun. Mag-OT ka nun. And then, from there, rack and file, fixing things, paano ka na-promote? Actually, Ano yung first promotion mo? may first promotions, operator ka, tapos operator 1, ganun lang. Parang level up lang. Pero hindi siya yung promotion as in higher position. Nag-start ako ma-promote doon is during that time na meron akong na-solve na problem Okay. Wow. na walang makasolve. Andun na yung supervisor, andun na yung managers. Andun na sila lahat, literally buong company, pati top management. That was Friday night. So Friday night, di tumatakbo yung planta. Pumasok ako Monday. So nung time na dumating ako, 8 o'clock ng umaga, 12 o'clock tumatakbo na yung planta. So may ginawa ka para hindi gumana. Yes. Hindi ko sinadya yun. Yes. Pakidelete nga po yun, nadulas ako. Ako pala talaga yung may kasalanan. Hindi po ako may kasalanan. Kaya ayoko ito mag-i-interview sa akin. Puro kalokohan mo papag-usapan natin. So lahat na sabihin ko, yes ka lang ng yes. Pero may na-solve kang problema. Yes. Na hindi nila na-solve.
And during that time, part of my expertise is really solving problems, especially dun sa aming Technical. operations. Yeah. So, you were just working hanggang naging magaling ka dun sa skill mo. Kagaya na sinasabi mo kanina, for 9 years, yun yung planting season ko until dumating yung tamang opportunity. So, May 9 years? yes, 9 years. 9 years ako bago na-promote. Matigas ulo ko noon. Kaaway ko lagi yung boss ko. Bakit? Matigas ulo niya eh. Pinalitan ko na lang siya. Hindi, totoo naman. Oo nga. Imagine 9 mo, years. 9 years. Walang promotion. Before I even go further, anong masasabi mo dun sa mga nag-resign ng mga 3 years, 4 years? Yung alam mo yun, kasi, Kumbaga parang yung mga wala naman tayong problem na maybe they're seeking for greener pasture sa ibang company, o di ba, gusto nila mag-grow. Pero para sa akin kasi, na-mention ko ba na isang trabaho lang po ako from the beginning. For 24 years until now, one company man. Ganun ako ka-loyal. Hindi ka nag-resign? Hindi ako nag-resign. Ngayon pa, hindi joke lang. Hindi ako nag-resign. May hiring po ba sa inyo? Hindi ako nag-resign for 24 years. Yun lang yung trabaho ko. And for me kasi, I want to, unang-una, I value the relationship na na-build ko sa team. Especially nung naging manager level na ako. So, I value that. Na talagang, di ba na-mention ko nga sa kanila, 4 years wala nagre-resign sa akin. Nung ikaw na yung naging Yes. manager. Yeah, and then nasundan, may nag-resign, and then 3 years, 2 years, nawala rin ulit nagre-resign. So basically, sa akin talaga yung relationship yung na-value ko talaga. There were times na nauudyo ka na ako ni wife na, lipat ka na ibang company. Di ba? Kasi mahirap ang trabaho namin eh. Engineering works. May mga engineers ako narinig dito kanina. If familiar kayo sa mga facilities works, building maintenance, parang ganun po yung trabaho namin. Kami lahat ang reklamo ng mga tao. Pag mainit, tatawagan kami. Pag walang supply ng kuryente, tatawagan kami. Bukod pa doon sa normal day-to-day operation namin. So, ano yung mga values na kinikerry mo for 24 years? Bakit hindi ka napaparesign? For me, number one value talaga sa akin is you need to be prepared. Every time. Parang sa basketball, di ba pag nagbabasketball ka, pag bangko ka, dapat magaling ka. Dapat mas magaling ang bangko kaysa sa star player. Kasi ang star player, laging ginagamit yan eh. Yung bangko minsan lang gamitin niya, tapos di ka pa magaling. Kawawa ka naman, di ba? Di ba? Mapapahiya ka lang. Tinawag ka na nga, mapapalpak ka pa. That's my point. Ang ibig ko po sabihin, dapat lagi kang prepared. Ibig sabihin, every time na kailanganin ka ng sitwasyon, andun ka dapat lagi. Ibig sabihin, you always give your 100% para pag dumating na yung the right opportunity para sa'yo, makikita mo yun. Makikita ng management yun. So, habang bangko ka, anong gagawin mo? Hindi ka nga nasa game. Ako noon dati kasi, hindi ko naman masabi na nagpe-prepare ako, matigas nga ulo ko noon dati. Basta pasok lang ako ng pasok. Ginagawa ko lang yung trabaho normally. Tapos, until dumating yung time na siguro yun na talaga yung pagkakataon ko. And then, boom. Nagsunod na. From that moment, di na ako tumigil ma-promote until dun sa level na na-reach ko. Kasi nga, parang sinabi ko na, ito na yung right timing. This is the right opportunity. So, binigay ko na yung lahat. Galing. For 24 years. 24 years. So, magto-25 years ka. Hindi ka sure, ha? 24 years, yan. Magta-24 ako, actually, this July. Wow, Yeah. grabe. 2001. Sinong 24 years old dito and below? Meron ba? Yeah. 24 years old? Yan. So, ganyan na po sila. Ganyan, nung pinanganak siya, Nagtatrabaho na ako noon. nag-aayos ka na ng mga facility. Correct. So, every time sa trabaho ba may mga problema pa rin? May mga... Of course. Sabi mo, you value relationship. So, may mga times ba that you're in conflict? And then, what do you do? Anong mga value? Kasi alam mo, naniniwala ako, people resign not because of work. People resign because of people. Diba? Correct. They resign because ayaw nila yung kasama nila sa trabaho, ayaw nila yung ganyan, ayaw yung ganon. Pero kahit anong trabaho kaya, basta masaya yung mga kasama sa work.
How do you handle conflict? Anong mga values mo? Kasi 24 years eh. Sa akin kasi pag conflict, may mga managers naman siguro dito. No? So, importante pag may conflict is yung marunong kang tumaya sa mga tao mo. Marunong kang tumaya. Tumaya. Ano ba? Ending, di ba? Hindi ko alam. Hindi mo alam yung ending. Poker ka kasi, nakita ko kanina. Picture tayo sa casino. Yun po, alam ba, marunong kang magsakripisyo para sa kanila. Marunong kang itaya yung sarili mo para sa kanila. You put your name on the line para sa kanila. Because that's important. If you want people to stay or to stick sa'yo, kailangan i-value mo rin sila. At pag ginawa mo yun, ikaw na mauna. Ikaw na maunang tumaya para sa kanila. At pag ginawa mo yun, tataya sila para sa'yo. Doon ka makakarinig yung tipong, Sir, kaya ako hindi nagre-resign kasi andyan ka pa. Doon ka makakarinig na, pag nag-resign ka, sir, magre-resign din ako. Ganun. Grabe. Talaga. Kasi... Mukhang di totoo, no? Oo nga eh. Kasi ibig sabihin, you really, really value people. Yeah. Paano yung mga practical ways na tumataya ka for them? Sige nga. Halimbawa, may problem, di ba? Pag may problem, obviously, ang unang-unang sisisihin ng management sila. Di ba? Ganun lagi eh. Sila yung nandun sa field eh. You're the manager. Tutusin nga, taga-sumbong ka lang, ito may kasalanan eh. But I don't do that. I explain for them. Ikaw ang maharap. Of course. Paano kung mali talaga? I know. Pag may mali talaga, of course, I talk to them. Sila mananagot sa akin. But, pagdating doon sa management, I explain. Kasi every mistake has a reason eh. And part of it is maybe culture. Part of it is maybe the people has problem talaga. So, I need to understand first bago ko sila isalang doon. Kasi bad trip yung yung mga boss na nanlalaglag siguro. At saka yung tipong dala-dala mo yung tao mo, ayan, gisahin nyo na. Di ba? Ayaw nyo nun, di ba? Bit-bit ka ng boss mo, tapos sa harap ka dun sa HR, gisahin nyo na yan. Yan, may kasalanan. Di ba? Grabe. At least kahit paano man lang, tumaya sa'yo yung tao nung wala kayong problema, they give their best nung wala kayong problema. Pag may inuutos ka, binibigyan nyo 100% niya. And then kahit man lang dun sa pagkakataon na yun, na inaasahan ka niyan, tutulungan mo siya, makita ka niya at maramdaman ka niya. At maraming beses mong ginawa yan for them. Yeah. Kailangan. Kasi kung walang tataya sa kanila, sino pa? Ikaw na lang yun talaga. Oh. Parang love life na ay napunta, di ba? Parang may teddy bear pala sa office. Parang ikaw yung teddy bear. Kaya inabot ko. Joke lang. Tapos, sorry ang dami naming hindi pwede kasi sabihin. But si Eugene, sabi mo 24 years ka na nag-work. Kailan pumasok yung fees sa buhay mo? Actually, pumasok yung fees sa buhay ko somewhere around 2011, 2012. At nung pumasok yung fees sa buhay ko, doon talaga nag-iba yung lahat. Yung 2009, maybe nanonotice na ako ng company noon. Pero, pagpasok ng 2011, 2012 na yan, promotions after promotions after promotions, talagang binuho sa akin ni Lord talaga. Until ma-reach ko yung level talaga. Paano mo nalaman na si Lord yun? Actually, I've been praying for the Lord to give me a purpose. Nung talagang pumasok ako sa feast, yun kaagad eh. Natanda mo yung talk na yun, yung purpose, passion, and yung apple. Yun yung mga isa sa inabutang kong talk sa feast. Kaya sabi ko nga, prayer ko nun kay Lord, ibigay mo nga sa akin yung purpose ko. And during the time na nalaman ko na yung purpose ko, my purpose is to love people talaga. Hindi love others, ha? Baka andyan yung wife ko eh. To love people, the people that I work with, my friends. In fact, yung mga office mate ko na yun, alam ko yung mga birthday nila. Tapos, kahit papano, di ba? Bigay ka ng gift, hanggang sa hindi na ako makabili ng gift, pera na lang. Ganun. Sarap mo naman maging boss. Kailangan mo yung gawin yun. Yun yung, di ba sabi nga sa atin, the best way that you can do sa mga taong nakapalibot sa'yo is to sacrifice for them. You give your life for them. Doon mo makikita yung tunay na value mo doon sa mga taong nakapalibot sa'yo.
And at least kahit once in their life, nabigay mo yung oras mo, yung time, treasure, talent mo para sa kanila. Kaya nga tatayaan mo sila eh. Pero may time ba, sorry, mga 2 minutes na lang to, na tumataya ka, pero parang, alam mo yun, binigay mo yung oras mo, binigay mo yung effort mo sa kanya, pero umalis pa rin. Exactly. Hindi pa rin nag-work. Yung ganong point, yung umalis, hindi. Kasi nga, yung unang nag-resign sa akin, nag-migrate yung family niya. Yung pangalawa, nag-abroad din kasi kinuha ng kapatid niya. Wala pa akong experience na yung nag-resign dahil ayaw na talaga. But, mapera na lang yung recently. Hindi. But during that time, nakikita ko talaga na yung magsasabi sila sa akin, Sir, medyo may ganito ako eh. May kailangan akong ganito. So, tinatanong ko sila, ano ba ang problem? Ang problem ba is opportunity? Ang problem ba is salary? Ang problem ba ay organization? Yung grupo ba natin? Kaya kausap ko sila. Basta ako, sinasabi ko sa kanila, pag nag-resign kayo, hindi ko kayo pipigilan. But I see to it na bago nyo palang maisip yan, ginawa ko na yung lahat para hindi mo na maisip na mag-resign. Amen. Last na. You're a feast builder now, leading 400 people, and then you still have work. Marami kang masyadong ginagawa. Ano yung mga pinanghahawakan mong foundations kaya? Para you can still, and then you have a family, you have 2 daughters so far. Actually, ang isa sa pinaka turning point ng buhay ko talaga, naging feast builder ako. Kasi ang hirap ng schedule ko eh. Trabaho, tapos feast builder ka, tapos may family ka. Ang isa sa foundation talaga na natatandaan kong talagang siniksik ko sa puso ko, lahat ng meron ako galing kay Lord. Lahat ng meron ako. Yes, galing kay Lord. Kumbaga parang, before I'm struggling na tanggapin yung pagiging feast builder. Kasi ang thinking ko, I'm for corporate. May trabaho ako eh. Busy ako. Ang dami kong ginagawa. Hindi ko kaya yan. Yung SOL, School of Leadership po, yun yung pinasukan ni Brother John bago siya maging peace builder. 5 beses akong kinalok doon. Kinik out. Hindi naman kinik out. Pero si Peter nga, 3 beses lang dinenay si Jesus eh, di ba? Ako 5 beses. Hindi ako talaga nagsosol. Kasi alam ko, pag nagsol ako, may possibility na maging feast builder. Kahit wala akong feast during that time. Pero alam mo, si Lord yung gumawa ng paraan. Kaya nga sabi ko nga, pag gusto ni Lord, specifically, halimbawa sa trabaho ninyo, pag gusto ni Lord na nandiyan kayo sa trabaho ninyo, kahit gusto nyo umalis, di kayo makakaalis. Pero kung gusto na ni Lord na umalis kayo sa trabaho ninyo, kahit ipilit pa ninyo yung sarili nyo sa trabaho nyo, si Lord na mag-aalis sa inyo. The same thing na nangyari sa akin. Kasi hindi sa akin to eh, kay Lord to eh. Kumbaga parang nung time na yon, sabi ni Lord sa akin, hindi, magiging feast builder ka siguro. Yun yung sinasabi niya sa akin. Magiging feast builder ka. Yun yung iniisip ko noon. Kaya, ano mo yung tug of war? Struggle ako na, hindi, ayoko maging feast builder. Hindi, magiging feast builder ka. So I'm running away from God. Pero siya habol lang ng habol. Kaya yung foundation doon talaga bro is yung pag para dyan ka talaga, para dyan ka. Kasi hindi naman ikaw magde-decide ng lahat sa buhay mo. Si Lord talaga yon. Amen. Amen. May tanong ba kayo kay Eugene? Okay naman? Can we give a big hand to Brother Eugene? Thank you po. Anything you want to share before we go? Thank you po pala sa pag-invite sa akin ulit. Yan. Yun na lang. Thank you na lang. Kapit lang po kayo ha. Kung kayo man ay nahihirapan sa trabaho, pare-parehas po tayo ha. Pero laban lang po dahil nilagay kayo dyan ni Lord for a reason. At yung reason na yun yung magdadala sa inyo sa tugatog ng tagumpay ng buhay nyo. May God bless you all. Tagalog yun. Thank you, Brother Eugene. Amen. Thank you, kapatid. Before I end, Julio, where are you? Nasa si Julio? Nakita ko kanina. Can you call him? One last na. Sama mo na ako, Kuko eh. One last na. Kaya ba niya? Make my work is my worship. Thank you, Brother Eugene. Kung may time lang ako, makakwento sana ako ng love life ninyong dalawa eh. Kaya ba niya? Wala. For ano lang naman to? Ano yung blue? Ano? Green? Yan mo na. Sige ko, ayaw. Okay lang. Inhale. Exhale. Can we all stand, please?
one last before we end. Were you blessed? Kasi alam ko napaka-importante ng mga trabaho ninyo para sa inyo. Kaya nagdadasal ako sana mabless talaga kayo ni Lord. I remember one during pandemic days, ma-Zoom ba kayo ng pandemic, MS Teams, kung ano mga online platforms pinagagamit ninyo? So I had a client, shipping line siya. Sorry, I cannot find the picture. I just remembered I was preparing for this talk. So imagine, maraming screens sa Zoom, then I was the main screen. And then pag nag-zoom po ako, parang ganito po yung itsura ko, parang ganyan. Yan, parang nakakabit yung earphone, tapos nagsasalita, nagbibigay ng talk sa kanila. Kitang-kita ko sino mga nasa Zoom. So during this client, ang pakulo nung may-ari, sabi niya, Jan, can you please just have a short talk, a team building session with them, magbibigay kami ng prizes. And then all of the families, mga 500, may Zoom ba na kaya 500? Di ba? Parang kaya yung 500 people. So the families were there. Tapos ang maganda rin, naka-Zoom din yung crew sa ships. Naka-Zoom din sila, nasa isang kwarto sila. Kami. One lang. Sige. We practiced a while ago. Come on, Julia. What is... Julia, you wanna... Halika dito. What is green in Tagalog? Verde. Louder. Green in Tagalog is? Verde. Verde. What is red in Tagalog? Wala. Louder. Wala. Okay. What is yellow in Tagalog? Ilaw. Louder. What is violet in Tagalog? Lila. What is ano pa? Orange. Kahel. Louder. What is orange in Tagalog? Kahel. Kahel. What is... Ano pa? Itim. Itim. Ako na yung nalito. Ano mo color? What is white? Puti. What is... Ano pa? Magenta. Do you know what brown is? Brown. Kaya manggi. Sige na, baba na kayo. Yun lang. Sige na. Thank you, Julio. Huwag mo nang kunin, please. Kunin niyo na. Tapos, thank you so much. So, thank you. Kunin mo na, Tyrone. Kunin mo na. Yes, you want to participate also? See, okay. Because you don't know Tagalog, right, Xavi? So everybody was in the Zoom, the crew, and then we were giving away prizes. Sobrang saya nung team building na yon. And then the owner was announcing Christmas gifts. This happened with Christmas. And then after 2 hours of just having fun with them, imagine me again. Can we show that picture? Me and this, yung may yan. Noong nagbababay na, out of nowhere, pag nagbabay na sa Zoom, binababa nyo na ba kagad? Binababa nyo na. Ako hindi. Iniintay ko mag-out muna isa-isa. Isa ako sa mga chismoso sa dulo eh. Yung inaalam mo na ano nangyayari. So, yung iba nag-out, but while waiting for the Zoom, for everybody to be out because I was the host, I heard a lot of them, yung mga families. Grabe yung mag-unmute. Tapos, Di! I love you, Di. I love you. Tapos mamaya, may isa naman, kami rin. Okay lang kami dito. Okay lang kami. So imagine mo ako, na naka-earphone na ganyan, I was hearing all of this. Ay, grabe. They were away from their families. 1 year, 2 years. Tapos itong mga to, nandito sa side of the Philippines. And then, okay lang kami. Merry Christmas kayo. Salamat sa iyo, Di. Salamat, Di. Salamat. Ingat ka dyan, Di. So, kung sino. Tapos nakikita mo yung mga crew, nag-iiyakan na bigla. Kaya tingnan mo yung sure ako. Parang naiiyak na rin ako. Isang dasal ko ng Lord, sana magka-enough sila ng pera talaga. Suwi na sila. Tama na. Hindi designed ang pamilya na magkalayo. Kaya I pray for every OFW. I really pray. Pag okay na yung pera nyo,
Uwi na. Then pray. Pray. Because your real boss will always reward you. Your real boss will always reward you. So, my dear friends, whatever you're doing right now, I pray that the Lord will just bless the work of your hands. Can you open your hands like this? As if the Lord is blessing your hands right now. Father in heaven, I lift up to you these hands, the work of these hands. Not only to prosper, but also be the hand of Jesus in this world. Be the hand of Jesus to the broken. Be the hand of Jesus to the needy. Be the hand of Jesus to the poor. Be the hand of Jesus to the hungry. Be that person that will be a source of love and of blessing. Because I know that you are working with me. So Jesus, bless me. My dear friends, I want you to feel that the Lord is just opening the gates of heaven right now to shower you with His grace. In Jesus' name.